tayo po ay nagkakaisa na tumatawag sa Diyos upang sa ganoon, tayo ay makabata sa mundong ito. Nakikita niyo po pasama ng pasama ang ating mundo sa kasalukuyan. At ito po ay mahalin tulad sa isang babaeng nagle-labor anumang oras at anumang panahon, ang ating Panginoong Yesus ay darating. Sapagkat ito ang nakikita at nararamdaman ng bawat isa sa atin. Ang mga banal ay nagpapakabanal, ang mabuti ay nagpapakabuti, subalit ang mga masama ay igit pang nagpapakasama sa panahong ito. Ang mga kurap, lantarang kumukurap na hindi nila iniisip ang kapakanan ng marami, makasarili at kasakiman. Ito po ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya naman, bawat isa sa atin, kailangan na tayo ay mayroong pag-ahandahan at tayo ay laging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo na kanyang pinilit tinawag bilang kawan at pamilya, tayo po ay lumayo sa anumang uri ng kasalanan. Sa ganoon, tayo ay darat na niya na walang batik na pagkakasala. Amen. Kaya ang umagang ito ay napakaganda sapagkat muli ito ay isang pagkakataon na binigyan tayo ng kalakasan upang masamba, mapurian ang ating Diyos na dakila at maibigay ang ating oras na panahon sa pagpupuri sa Kanya sa umagang ito. Kaya naman po, dito po sa ating aralin, ito ay isang uling linggo na ng Agosto. At bukas, paggising ninyo, muna niyong masilayan si Marichan. Yan, sabi ko na eh. At nakasilip sa inyong pintuan at bintana at nagsasabing, hello. At pagkatapos aawit siya. Sa atin ito ang pinakamahabang holidays na bibilangin. At binibilang pa natin, may countdown yan. At mabilis po ang panahon. Subalit, gayon pa man, andito pa rin po tayo sa uling yugto na kung saan ang ating aralin ay saklaw pa rin ng the great statement of Jesus. Ang sabi nga na, I am. Na kung saan, and we have already covered 4 topics na kung saan ito po ay atin ng pinaksa related to Jesus. He is the bread of life, the light of the world, the door of the sheep, and the good shepherd. Today, it's examine the 5th topic which Jesus proclaimed as the resurrection and the life. Kung saan ito po ay napaka-importante at ito ang bagay nating pang-aawakan. Amen! So, dito, babasahin po natin sa John chapter 11 verse 25 and 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ay po'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa umagang ito, napakasarap ng iyong presensya. Kagaya po, Panginoon, ng aming ninunong si Moses nung una, O Diyos, na di siya lalakad na hindi kasama ang iyong presensya. At sa aming kalagitnahan, Banal na Espiritu, ikaw po'y malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan at kagalakan na pinagkaloob mo. Salamat sa buhay na hiram namin sa iyo at tangan namin at kami ay malakas. Salamat din po, Panginoon, sapagkat isang pribileyo na kami ay nakatungo sa iyong bahay-sambahan upang magpuri, sumamba, parangalan, at pasalamatan sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay. Kaya nga po, O Diyos, sa umagang ito, kung papaano na patuloy kang nagpapala, aking dalangin, Panginoon, anuman ang hinihingi ng bawat isa, o kahilingan, O Diyos, na ayon na sa kanyang sarili na nakakabuti, higit sa lahat kung ito po, Panginoon, ay kalooban mo, at ito'y saklaw ng ninanais mo sa kanilang mga buhay, Lord, magpala ka sa bawat isa, Panginoon. Sapagkat tunay nga, kung mayroong nangangailangan ng kagalingan, kaya mo pong ipagkalob. Kapayapaan at kagalakan, kaya mong ibigay. At kung may inaharap sila na anumang uri ng problema, kaya mo silang samahan sapagkat ikaw, ang Diyos na nagsabi, kailanman hindi mo kami iiwanan. Kaya nga po, sa umagang ito, patuloy ka naming pupuriin,
patuloy ka naming itataas. At maging, O Diyos, ang iyong mensahe, ikaw ang magbigay ng kapangyarihan sa lahat ng iyong salita. O Diyos, lukuban niyo po ako ng iyong kapangyarihan. Higit lalo, hindi ang aking sarili, kundi Panginoon, ang iyong salita, ang aking sasalitain, at magdulot at magdala ito ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Dito po sa verse nating binasa, ito po ay isang yugto na kung saan ang chapter na ito ay siyang panahon na ang kaibigan ng ating Panginoong Yesus, siya ay namatay, si Lazarus. Dito sinabi nga kasama ni Maria at ni Martha, sinabi nga ni Martha sa kanya, Panginoon o Guro, kung sana ay nandito ka, hindi namatay ang iyong kaibigan. At pagkatapos sinabi ng ating Panginoong Yesus kay Martha, ang sabi nga niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe? Yes, ang sabi po ni Martha. Pero sa panahon na iyong pagdating. Hindi alam ni Martha na ang sinabi ng ating Panginoong Yesus ay actual niyang gagawin sa panahong yon sa kanyang kapatid na si Lazarus. Kaya nga, nung sabihin niya na ikaw ay nananampalataya at napag-alaman ni Martha, yung panahon na sinabi ng ating Panginoong Yesus, yun ang akto na gigisingin si Lazarus. Tandaan po natin, kapag tayo ay patay, hindi tayo patay, sapagkat tayo ay may buhay na espiritu. Bumalik lang sa Panginoon at tayo na namatay kay Kristo, ang tawag nila ay natutulog. Kaya ginising si Lazaro at sabi ng ating Panginoong Yesus, Lazarus, lumabas ka. At ito ay kahindik-hindik na makita mo na lumabas si Lazarus, siya ay balot ng tela, ng linen na puti. Kung iisipin mo, kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos at kung hindi siya ang muling pagkabuhay, paano tatayo ang isang nakabalot na bangkay na patay na? Tumayo at sinabi ng Panginoon, talagan niyo siya at bigyan siya ng pagkain. Ito pong bagay na to ay nakita ni Martha. Kaya maging sa panahong ito, kayang gawin ng ating Panginoong Yesus kung anuman ang inaharap mo, kapatid. Maaaring ang iyong spiritual na buhay ay papunta sa kamatayan. Ibig sabihin, yung pababa ng pababa. Or ikaw naman ay isang kasalukuyan na mayroong apoy na halab sa puso mo. At kaya rin pong gawin ng ating Panginoon na ipantay ang naghihingalong espiritu na doon sa mahalab na espiritu kung ikaw ay handa at maniwala kay Kristo. Amen. Kaya nga po, sa umagang ito, ayahan natin na ang Panginoong Yesus ang siyang masentro sa ating isip at puso, sa ating pakikinig, sapagkat ito'y napaka-importante. Tandaan po natin, the statement, without Christ you will die, twice, sabi nga, dito, makikita po natin, mayroong dalawang bagay na kung saan, na kasabihan, born once, die twice, and born twice, die once. Na ang ibig sabihin po nito, kapag ikaw ay isinilang ng minsanan, ibig sabihin, 2 beses kang mamamatay. Paano yun, Pastor? 2 beses ba akong isisilang? Ang ibig pong sabihin, isisilang ka sa laman at pagkatapos kailangan na maisilang ang iyong espiritu. So, kailangan na 2 beses kang maisilang at pagkatapos, minsan lang ang kamatayan na iyong madadatnan. Yung kamatayang yon, kamatayang physical. Pero, yung born twice, dies once nga, yung sinasabi, yung born once, dies twice, ibig sabihin, sa internal na kahirapan po ang nag-iintay doon. Kaya kailangan tayo ay may silang na 2 beses. Amen? Physical and spiritual. Amen po ba? At alam ko po, bawat isa sa atin dito ay tayo'y dumaan doon sa prosesong ganoon. Tayo ay isinilang sa laman, isinilang sa espiritu,
at ngayon minsan lang tayo mamamatay. Subalit ang minsan lang na kung saan na isinilang, 2 beses siyang mamamatay. Mamamatay na pisikal at mamamatay pa rin sa kanyang spiritual na walang hanggang yung kaluluwa na ito'y naghihirap at hindi kailanman makakaroon ng pahinga. Amen. Isipin mo na eternal death yung iyong madadatnan na kahit anong mangyari sa iyo ay hapdi at sakit lang ang nalalasap mo, wala kang kamatayan. Kaya naman po, ito'y paghandaan natin at huwag nating biruin ang paglaruan ang Panginoon sa ating relasyon. Bagkus, kailangan na ang ating buhay ay sentro natin sa Kanya at buhong-buho na puro nating ipagkaloob ang ating sarili. Amen. Dito, what does mean that Jesus is the resurrection and the life means that He is the source of life and the overcomer of death. Siya ho ang nagapi ng ating Panginoon ang kamatayan. Sabagat dito sa John 4, in Him was life and that life was the light of all mankind. Sa Kanya na kung saan, and His life brings light to the mankind, in His light we see ourselves as we really are sinner in need of a Savior. Kailangan natin. Nakikita natin ang ating sarili na tayo'y makasalanan at kailangan natin ang tagapagligtas at sino ang dapat magligtas sa atin. Hindi natin pwedeng iligtas ang ating sarili sapagkat hindi tayo karapat-dapat anuman ang ating gawin. Kaya kailangan mayroong magligtas sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon na nagkataoang tao. Amen. Ang kaliwanagan at buhay ay nasa sa Kanya. Kaya kung inyong mabasa doon sa Genesis na nung si Adan at si Eva ay nalaman lang sila ay ubad sapagkat sila ay mayroong pakikipagpartisipasyon sa isang kasalanan na ito'y nakipag-iwalay doon sa relasyon sa Diyos. Noong una, si Adan at si Eva sa Genesis, sila ho ay hindi alam ang kanilang sarili na sila ay hindi ubad sapagkat kagaya ng ating Panginoon yung kanyang kaluwalhatian, sila ho ay nagniningning kagaya ng ating Diyos. Amen. Kung basahin mo ang Genesis, sila pa nga ay naglalakbay kasama ang Diyos at pasyal-pasyal sa garden na kung saan pumunta ang ating Panginoon, doon din sila. At hindi nila nakikitang mayroon silang kaubaran. Kaya ang tao kapag siya ay nagkasala, makikita niya ngayon ang kanyang sarili na siya'y ubad at nakakaiyak. Amen. Kaya nung tawagin ng Panginoon, saan ba kayo? Dito po kami, sabi niya. Bakit kayo nagtatago? Kasi po, ang babae, o kasi po, ang lalaki, nagturuan na sila. Alam niyo po, habang ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, mayroon kang kaningningan. Mayroon kang liwanag na nakikita ng ibang tao sa iyo. Kahit na ang pagmumukha mo nga, kahit na super itim ka na. Ayan, hindi super dark. Super itim ka na. Pero iba pa rin ang kaningningan mo. Hindi ka kagaya ng itim na uling. Iba, mayroon pa rin kaningningan na lalabas sa iyo. Kagaya ko, kahit na ako'y maitim, hindi nyo nakikita ngayon, nagniningning ako. At kayo rin ay nagniningning sa kasalukuyan. Amen. Tayong lahat ay nagniningning sapagkat nasa atin ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, napaka-importante. Sabi nga na ito ang pinagmumulan ng buhay. When we follow Jesus, the true light, we can avoid walking blindly and falling in a sin. At sigurado, yung kaliwanagan at yung daan na dadaanan natin, ito ay nakikita natin ng lahat ng karumian ay ating iiwasan. Amen. Halimbawa, nakikipagkasal ka na lang kasi inambing ito sa ating Panginoon. Kung minsan, yung nakikipagkasal, napakalinis na dadaan ka ba doon sa marumi, sa putik? Nangihilag ka, amen. Kasi ayaw mong maputikan ka. Dapat ganun din tayo sapagkat biniisan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos na kung saan sumasa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ayaw na nating madungisan muli
ang ating mga sarili. Amen? Kaya lumayo tayo sa kasalanan. And sa John, dito po sa Acts chapter 3 verse 5, you killed the author of life, but God raised him from the dead, and we are witness of this fact. Sabi nga, dito, kung papaano nang sinabi ni Paul na siya ay pinapatay ninyo. Pinapatay ninyo ang author o ang pinagmumulan ng buhay o ang nagbibigay buhay. Kaya nga, in John chapter 5 verse 20, 1 John, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ, is the true God and eternal life. Diyos po ba si Kristo? Ayan at nakasulat. At hindi mo pwedeng pabulahan na hindi Diyos si Kristo sapagkat mismo ang nakasulat, He is the true God and eternal life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, sa panahong ito, panahon ng pandaraya, panahon ng kalituhan, at panahon na walang kasiguruhan kahit sa kapaligiran, sapagkat nga ang mundo ay pasama ng pasama. Huwag ho kayong palito. Nandito na kayo sa totoong Diyos na mayroong relasyon. Manatili kayo kay Kristo. Magpakabanal tayo. Magpakatuwid tayo. Lumayo tayo sa kasalanan upang sa ganon datnan tayo ng ating Diyos na walang batik na pagkakasala. At sa Kanyang pagdating, sama-sama tayo at magkita-kits tayo sa langit. Amen. Kita-kits ho tayo doon. Kasi kapag hindi mo nakita doon ang kaibigan, wala siya. Malulungkot ka. Amen. Kaya, makikita po na, Jesus is not only the source of a physical life, but also the source of eternal life. Tandahan mo natin. Siyang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. We have a saying of Filipino, saan ka pa? Sabi nga. Yan. Yung saan ka pa? Kaya nga, when you find a completeness except in Jesus alone, Jesus completes His both of His life and eternity with Him. It is the most foolish things to turn away na kung saan ay pumatos ka pa sa kasalanan. Kapatid, sabi natin din nga mga pampahan ko, makadase na ka, maglande ka pa. Amen. Or makakama na ka, maglapag ka pa. Bakit? Bakit ko po sinasabi ito? Sinasabi ko ito sapagkat ang nasa kamay ng Diyos ay mayroong kasiguruhan at walang makakaigit pa sa isang inaawakan ng Diyos na buhay sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya lang po. Kaya nga, huwag na tayong umalis. Huwag na tayong lumabas. At narinig ko ninyo sa pulpitong ito na kung sa panahong ito ay darating ang ating Diyos, ilang porsyento lang ang pwedeng maisama. More or less 5% of 8 billion, ilang tao lang ang maliligtas. Ngayon, nakakasiguro tayo na nandito tayo kung ibigay natin ang ating sarili at tayo'y bilang sapagkat maraming tinawag, kakaunti lang ang napili. Pilitin natin pumasok sa makipot na dahan sapagkat ang dahang ito, sa dulo nito ay buhay na walang hanggan. Ito po ang nais ng Diyos. Kaya nga, huwag na ho tayong magpabaya. Because Jesus is our eternal life, we don't have to fear death. Amen? Kaunti lang, parang hindi tumalab. Yung iba, napilitan pang, amen. Yung, ulitin ko po, para maintindihan ninyo. Because Jesus is our eternal life, we don't have to fear death. Amen. Hallelujah. Wala na tayong takot sa kamatayan sapagkat ang kamatayan ay hindi uubra sa atin. At anuman ang gawin ng kaaway, kailanman, hindi niya tayong pwedeng maisama sa Kanya sapagkat tayo ay anak ng Diyos at tinatakan tayo ng banal na Espiritu at tayo ay tinubos sa Kanyang banal na dugo. Kaya saan ka ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, saan ka ba? Kapag hindi siya ngumiti at wala siyang response, ibig sabihin, ayoko dyan.
Oh, dito po, in Romans chapter 6, verse 8-9, and since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has any power over Him. Amen. Dito po sabi nga, we also live with Him. Na makakasama natin ang ating Panginoong Yesus. Kung siya ang muling pagkabuhay, tayo rin naman ay mabubuhay na maguli, kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians na kung saan na sinaysay niya, kung hindi totoong mabubuhay ang mga patay at hindi mabubuhay ang mga binanal ng Diyos, sayang lang. Sana, sabi niya, hindi na kayo nanampalataya at naniwala. Tayong pinakakawawa. Sana ganito na lang ang ating gawin. Na tayong medyo mayayaman, inom na tayo ng inom at kain ng kain, total mamamatay ka rin. Subalit hindi ganyan ang buhay na sinabi ni Pablo. Amen! Kaya nga po, ang ating buhay ay napakaalaga na kung saan pag ito ay itinuon natin kung sino ang nagbibigay ng resurrection sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. In Revelation chapter 1 verse 18, I am a living once, I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death in Hades. Sabi niya, yung awak niya ang susi for the Hades na kung saan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya kapatid, awak niya ang susi ng impyerno. Kapag ikaw ay matapat at sumusunod sa Kanya at binigay mo ng 100% ang buhay mo, hindi ka kasali doon sa pagbukas niya sa pinto ng impyerno, kundi ikaw ay kasama niya sa kalangitan. In John 14, chapter 1, verse 3 to verse 1 and 3, anong sinabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala, huwag kang masyadong mabalisa, sapagkat hindi sana ako'y mauna na at igagawa ko kayo ng taan sa bahay ng aking Ama. Maraming silid. Pagkatapos kong ginawa yan at pagkatapos na natapos na, kung saan ako'y babalik at kukunin ko kayo upang kayo ay aking makasama. Ganun po ang ating Panginoong Yesus. Bakit ka mag-aalala? Ano ba ang iisipin mo na ito ay mga bagay na hindi ka magkakaroon ng komportable sa buhay? Kailangan po, basta't mag-stay ka lang at huwag ka nang umalis. Kung ano ang relasyon mo sa kasalukuyan kay Kristo, siguradong sigurado, ano bang oras darating ang ating Panginoon, kasama ka sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood, for only as a human being could He died, sabi dito. And only by dying could be it breaks the power of the devil, who had the power of the death. 3 times na sinabing, siya lang, tanging siya, only. Sabi nga rito, and in chapter 15, in verse 15, only in this way could He set free all who have lived their lives as a slave of the fear of dying. Amen. Isipin mong ulit-ulit niyang sinabi yon upang matandaan mo, kapatid. Ulit-ulit niyang sinabi at binigkas ang sulat ni Pablo na kung saan dito sa mga Hebro, maaaring sabi ng iba, hindi si Pablo, pero sa sistemang pagsulat parang si Pablo ang nagsulat sa aklat ng Hebreo, siyang author. Kasi kung titingnan mo ang lahat ng sulat ni Pablo, iisang pamamaraan niya. Pero hanggang ngayon, ayon sa mga scholar, wala pang nakakaalam kung sinong ang may akda doon sa Hebrew. Pero maaaring si Pablo, sabi naman ng mga ibang scholar. Kaya nga, dito po, kailangan natin na ang bawat isa sa atin, oo, totoo na tayo ay namatay doon sa ating katawan. Kaya nga, ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. Ganyan kanya kamahal. Yung mga first-timer po, hindi ko aksidente na nandito kayo. Ganyan kayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili at mismo na Diyos na nagkatawang tao upang sa ganoon magkaroon ng dugo at laman sa pagbabayad ng kasalanan. Sapagkat ang nagkasala ay nabuhay doon sa dugo at laman. At ito ay nagmula sa lupa.
Kaya naman, kailangan magkaroon ng laman at dugo ang ating Panginoon sapagkat kahit na siya'y nagmula sa langit at pumasok sa sinapupunan ni Maria upang magkaroon din siya ng laman at dugo. Subalit, ang unang Adan na laman na kung saan na nabubulok, na nagbigay at nagdulot sa atin ng kasalanan, siya'y namatay. Kaya kailangan na mayroong mamamatay at ang lamang ito ay mamamatay. Ngayon, bakit si Kristo ang magbabayad? Kasi nga, siya ay walang kasalanan. Siya'y mula sa langit, samantalang ang isang Adan ay mula sa lupa at ang ikalawang Adan ay mula sa langit. Kaya tayo na kanyang tutubusin, tayo ay permanenteng titira sa langit. Amen! Kailangan po maliwanag sa inyo yan. Tinawag man pangalawang Adan si Kristo sapagkat siya ay hindi nagmula sa lupa. Hindi nagkaroon nga siya ng katawan at dugo. Bakit ginawa niya yon ayon sa Hebreo? Sapagkat mahal kanya, kapatid. Ayaw na ayaw kanyang mapahamak. Kaya tutubusin niya ang lahat ng iyong pagkakasala, ang lahat ng iyong kamalian, ang lahat ng iyong karumian ay kinuha niya at ang lahat ng yan ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, gagawa ka pa ba ng bagay na ikalalabas mo sa relasyon mo kay Kristo? O kaya naman ay ayahan mo pa rin na magapi ka ng mga kasalanan, kamalian na kung saan na ito ay magdudulot sa iyo ng isang kapaamakan. Mga kapatid, kailangan po ay sa alang-alang natin ito at lagi nating ilagay sa ating isip at puso. Tingin natin sa Diyos, pagkagising mo pa lang na ikaw ay bigyang katatagan, na bigyan na kung saan na ang kaisipan mo ay ang kanyang magang kaisipan, ang lakad niya, ang iyong maging lakad, ang mata niya, ang iyong mga mata, at ang iyong pandinig, ang kanyang maging pandinig, sapagkat siya ay perpektong tao na kung saan na nagkatawang tao. Kaya ngayon, kung siya'y tularan mo, ikaw rin ay magiging perpekto. Kailangan po natin. Kapag iniling mo sa Diyos yan, ay ibibigay niya. Yung pagkagising mo pa lang, Lord, pagbangon ko, ang lakad mo ang maging lakad ko. Siguradong hindi ka lalakad sa masama. Lord, ang paningin mo ang siyang maging paningin ko. Makita mo man ang mga kasalanan ay hindi ka makikisali, kundi kaabagan mo at iyong ipanalangin. Ito ang ginagawa ng ating Panginoon. Lahat ng naririnig niyang negatibo ay hindi siya apektado, kundi sinasabi niya, magkaroon kayo ng pag-asa. Kaya nga, napaka-importante po, ang bibig niya ay maging bibig ninyo upang sa ganoon kapag kayo ay nagsalita at kapag kayo ay nagkaroon ng isang pakikipagtalastasan na puno ng malasakit at pag-ibig ang lumalabas sa ating labi. Amen. Ito po ang mga pamamaraan na dapat natin taglayin sa kasalukuyan sapagkat, sabi ko nga, pasama ng pasama ang mundo. Tingnan niyo po, yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Pero salamat sa Diyos, ang mga mahihirap ay napakalapit sa kanyang puso. Sapagkat lagi niyang sinasabi, ang lahat ng mahihirap ay napakalapit sa puso ni Kristo. Sila ang kanilang inaanap. Dumating dito sa mundong ito ang ating Panginoon. Hindi para sa mga malakas. Dumating siya para sa mga mahina. Dumating siya para sa mga makasalanan. At hindi dumating para sa mga banal o nagbabanal-banalan. Kaya nga po, saan ka pa? Amen! Hallelujah! Pwede na tayo. As long as Jesus is our Lord and Savior, we don't have to worry about our lives in this world and we won't have to fear death. Amen. Huwag na po tayong matakot sa kamatayan. And what does it mean that Jesus is the resurrection and the life? It means that He is the guarantor of our reunion with loved ones. Kailangan po, ito ang garantiya na magkakaroon tayo ng reunion. Hindi lang sa reunion dito na nangyayari every year or every Christmas na ang buong angkan ay nagre-reunion, kundi dito po makikita natin na kung saan at kailangan natin gawin yung reunion na kung saan na sinasabi, kahit ni isang pamilya, dapat walang maiwan o walang makuha si Satanas.
kailangan po na walang makuha. Amen. Dito sa 2 Samuel chapter 12, verse 22 and 23. Ito ang isang pangyayari kay David na kung saan David replied, I fasted and wept while the child was alive, for I said, perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live. But why should I fast when he is dead? Can I bring him back again? I will go to him one day, but I cannot return to me. Ang pangyayaring ito po ay isang bunga ng kasalanan ni Batseba at ni David, na kung saan nung siya ay naliligo sa batis, na ito ay araw ng paglilinis, walang ginagawa itong si David. At nakita niya si Batseba na kanyang asawa ay si Uriah, na kanyang general na matapat sa kanya. At nung natukso si David, dahil wala siyang ginagawa, ang nangyari, pinakuha niya si Batseba. At nung iilang araw na magbalik si Batseba, sabi niya, ako'y buntis. Siya ay narattled. Nag-isip kung papaano niya linisin ang kanyang sarili. Kaya naman, pinasubo niya si Uriah sa gyera upang mamatay at makuha niya si Batseba. Itong pagkakamaling ito ay isang bagay na kung saan na minsan na nagkamali si David at iningi niyang tawad, kaya napakaraming hawit na kanyang naisulat sapagkat ito ay binago niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsisisi. Nang sabihin ng isang propeta sa kanya ni Nathan, ang sabi niya, mayroong isang tao na mayroong alagang isang tupa, samantalang itong isang hari ay maraming tupa. Pagkatapos dumating ang kanyang bisita at alos ang tupang ito ay kasamang kumakain at natutulog, kinuha pa ang isang ari at itong inahin niya sa kanyang kaibigan. At sumigaw si David, ang sabi niya, dapat mamatay ang taong yun. At sabi ni Nathan, ikaw yun. At pagkasabi nun, siya ho ay lumuhod at siya ay umingi ng tawad sa Diyos. Kaya, nung nangyari yon, nung isilang ang bata, siya ay nagkasakit. Dito, si David ho ay nagpasting. Nakaiga siya sa lupa habang may sakit ang bata. At pagkatapos noon, noong narinig niya na may bulong-bulungan ng mga matatanda, bigla niyang sinabi at tinanong, patay na ang bata, ano? Sabi niya, opo, patay na. Bumangon siya, naligo siya, pagkatapos niyang naligo, pumunta siya sa bahay ni Yahweh, nanalangin, at pagkatapos siya ay kumain. Kaya, nabigla ang kanyang mga tauhan at nakakakita sa, bakit ganoon? Noong mayroong sakit ang iyong anak, ay hindi mo ginawa yon. Bakit ngayong patay na siya, ay doon mo ginawa? Ang ibig sabihin, ano po ang ibig sabihin dito? Anong sinabi ni David? Bakit? Maibabalik ko ba ang buhay ng aking anak? Balang araw, ang sabi niya. But why should I fast when he is dead? Can I bring him back again? I will go to him one day, but he cannot return to me. Anong ibig sabihin ni David? Ang batang yan ay pupunta sa langit, magkikita kami sa langit. Kaya kung mayroon kayong tanong, yung mga, paano po yung mga fetus? Hindi sila na born again. Paano po yung mga bata na hindi humingi ng tawad? Kapatid, kung wala pang kamalayan yan, sila ay diretso sa langit. Huwag niyo silang alalahan. Kahit na inabort po, Pastor, yes. Kahit na ang Diyos ang nagbigay buhay, diretso sa langit. Sapagkat ang sabi nga ni David, can I bring him back again? I will go to him one day, but I cannot return to me. Ibig sabihin nun, kung siya ay sa langit, pupunta rin ako sa langit at magkikita rin kami. Amen? Kaya sa langit po, kailangan mayroong reunion. Amen? Ito ang kailangan nating gawin. Kasi nga, sabi nga, this verse is example of assurance that we can be with our loved ones. We can also observe that the babies or innocent children are safe in the Lord. But we need to understand and teach our young children the way of the Lord and being, sabi nga rito, kung being 18 years old as per as our Philippine law is not
the basis for our child being still innocent. Kasi yung mga, alam niyo po yung mga senador na nagpasa ng isang batas na kung saan ang mga batang below 18 years old, hindi pwedeng ikulong. Anong nangyari ngayon? 10 taon, 12 taon, may awak na baril, pumapatay. Bakit? Kasi nga, ang ginawang ng batas ng ating mga mambabatas na mga senador, na pababa ng 18 taon, hindi pwedeng ikulong, kundi ikokustodiya ng DSWD. Pagkatapos, kung siya man ay malitisan sa kanyang edad na 20 o ano, doon pa lang siya ikukulong. Pero, kung 10 taon yan, o 12 taon yan, eh hindi pa rin makukulong. Kaya anong nangyayari? Naging laganap ang kriminalidad na kung saan, noong unang sabi nila, kailangan daw na sila ay hindi makulong sapagkat meron daw silang umaawak na mga sindikato sa kanila. Kailangan daw ang sindikato ang ikulong. Kaya mali po. Kaya yung bata na 3 taon at pag-akyat ng 4 na taon yan, nakakaunawa na. Amen. Kaya nga tinuturuan natin ang ating mga anak, tinuturuan natin ang ating mga apo, na kung saan na kailangan natin sila na magabayan upang sa ganoon, sa kanilang murang edad ay mamulat sila sa katotohanan at alam na nila kung sino ang tunay na Diyos na kanilang sasambahin. In Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dito po, it's approved to teach the word and acting, knowing the truth and loving God. Ito po yung fact na talagang kailangan nating maturuan ng mga bata. Habang tinuturuan yan, dala-dala niya sa kanyang pagtanda at siya ay magkakaroon ng malakas na pundasyon, na matibay na kilala niya ang Diyos at nakakaunawa ng mali at ng hindi tama. Amen. Kaso hindi ganun ang nangyayari. Para hindi lang umiyak ang bata, bibigyan ng cellphone, maglaro ka muna. O kaya naman, habang kung may kausap ang nanay, ibibigay ang cellphone, mag-games ka muna dyan, para hindi lang umiyak. Kapatid, ito po ang nakakasira ng kaisipan ng mga bata. Ituro mo kung papaano at sa kanyang murang isip, siya'y gabayan mo patungkol sa Diyos. Bago matulog, bago kumain, ako po yung apo ko na nung nagkaisip na siya, kapag siya'y dumedede, sabi ko, pray muna. Mag-pray siya. Kain, matulog, bago umalis. Ganon ang ginagawa niya. Hanggang sa gusto niya, sabi niya, gusto ko, paglaki ko, maging pastor ako, sabi niya. Sabi ko, hindi, doktor ako. Pero pinipilit pa rin niya. Nung linggo ng wika, sabi niya, congressman ako, pero hindi ako korap. Ayan. Kasi nakabarong siya. Yung palang mga kasama niya, mga yung suot nila. Congressman daw siya, pero hindi korap. Kaya, alam niyo po, kapag itinuro natin sa ating mga anak ang katwiran o ang tunay na Diyos, lalaki uyan na mayroong banal na pagkatakot sa Diyos at tiyak hindi ka mamomroblema. Amen? Kaya wag po ninyong gawin na sasabihin ninyong sagabal ang mga bata, meron tayong children's church o meron tayong teacher na nagtuturo mula sa 3 taon hanggang 8 siyam, pwede pa rin sa taas. Mayroon nung nagbabantay, pinapakain pa yan. At hindi pinapabayaan yan, tinuturuan yan. Kaya dalhin natin sa church. Huwag nating gawin na parang nabibigatan tayo. Iiwan mo sa bahay, iiwan mo sa katulong, at ang katulong walang ginawa, kundi tuturuan sa cellphone para siya ay malibre. Ganon ang gagawin niya. Huwag niyong ipagkatiwala ang ganon. Kailangan po, habang mahaga, sila ay turuan natin na magkaroon ng matibay na pundasyon sa relasyon sa Diyos upang sa ganoon hindi tayo mamroblema. Amen? It is our responsibility to teach our children about this right and wrong according to God's word. We need to tell them repeatedly about our faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Kailangan po na
tayo ay magkaroon po ng isang paggabay sa kanila. We need to ensure that our families are saved by grace through faith in Christ alone, including our young and innocent children, disciples them and teach them to obey the Lord. Amen. Kaya, alam niyo po, dito, tiningnan nila, kailan ba nakakakilala ng kasalanan ng isang tao? Sa Google AI po, ang sabi, dito, which begin around 3 years old or can be associated with a age of moral accountability like 12. Curds and honey were considered luxury foods, suggesting the child would still be young, possibly a toddler before reaching the age when they could make a moral choice. Ibig sabihin, kapag kumakain na raw ng parang yogurt ang isang bata at yung mga luxury foods na kung saan honey, ibig sabihin ay nakakadistinguish na ito ay tama o mali. Therefore, kung ito ay kumakain na, halimbawa, nasa 8 or 7 or 6, ibig sabihin yan, alam na niyang mabuti at masama. Yung batas natin, hindi pwedeng ikulong. Kaya kung minsan, 8 years old, binaril ang kanyang kaklase. Binaril ang kanyang teacher, 8 years old. Sa Amerika, gano'n ang nangyayari. Hindi nila masupil. Pero ano pa bang magagawa nila? Mali po ang ating mga mambabatas. Bakit sila nagkakamali? Sapagkat ang saligang batas na kanilang ginagawa ay hindi angkop at wala sa ilalim ng salita ng Diyos. Meron na tayong saligang batas na kung saan na dapat ito ay ating i-implement. Dito may saligang batas dito. In the Old Testament, kapag pumatay ang tao, mayroong kaparusaan, nakikita mo rito. At kapag nagnakaw ang tao, o kapag siya ay mayroong kinuha na mga hayop, pwede rin na mayroon din na sila ay pwedeng magbayad, o kaya naman ay hindi niya ikamatay, yung iba naman ay kanyang ikamamatay. Kaya nga, hindi sila tumitingin sa salita ng Diyos. Bagkus ang sarili nilang kaalaman ng kanilang ini-implement, kaya anong nangyayari? Para silang kumukuha lang ng pogi points. At napakaraming batas ng ating bansang Pilipinas, subalit ni isa, walang 100% na pinatutupad. Isipin mo, DPWH, trillion. Kung iisipin mo, trillion ang pera na kanilang ninakaw. Ang isa pa nga, 40 luxury car na kung saan na ito ay mga state child la pa. Puro lang American car. Ilang bilyon yon. Pinagmamalaki pa. Nagbayad pa siya kay Julius Babaw para ilatala na siya napakayaman. Ngayon pala, sa kauli-ulian, kailan mo nabili yan? Nung kami ay DPW. Ibig sabihin pala, ninakaw nila ang kaban ng yaman. Hindi man tumayo ang kanyang balayibo. Kundi palakad-lakad pa silang dalawa. Ito ang kalakaran ng mundo. Kaya kailangan po na tayo ay manalangin, kailangan po na tayo ay magsabi ng katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Huwag nating ikahiya o iharap sa kanila kung anong sinasabi ng Biblia sapagkat ito ang magsasalba sa bansang Pilipinas. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 18, and now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, and we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Dito po, alin ba bakit sinabi ng sinulat ni Pablo sa Thessalonian nito? Sapagkat we tell you that it directly from the Lord, we are still living when the Lord returns, will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout,
with the voice of the archangel and the trumpet calls of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then, together with them, we are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds. Ito ang rapture. Mayroong rapture, amen. Huwag kayong magpaiwan. Caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be the Lord's forever. So encourage each other with this word. Kaya nga po dito, in-explain ho ni Pablo na kung saan mayroong resurrection, mayroong babuhay na maguli, at mayroong totoo ang langit at totoo ang impyerno. Kaya ang sabi ni Paul dito, kailangan na ma-encourage natin ang bawat pamilya natin na sila'y magsisi, na sila'y tumalikod sa anumang kanilang ginagawa at sila ay magkaroon ng relasyon kay Kristo. Upang sa ganoon, tayo'y magkaroon ng reunion sa langit. Alam niyo po, ito ay isang bagay na kung saan na iniisip natin na sapagkat ang ating Panginoon mula nung ibukod-bukod niya ang mga lipi ng mga Israelita, ayon doon sa kanilang pamilya. Maaaring ganun din ang mangyari sa ating buhay na walang hanggan na gagawin din ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ay orderly. Amen. Kaya dito, makikita po natin na kailangan nating i-share ang gospel sa ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan. Huwag po nating ikahiya. Amen. Mas nakakahiya yung mga bagay na kung saan sinasabi mo na hindi totoo, sapagkat ito'y totoo at buhay. At dito nakasalalay, sabi nga, kung papaano darating ang ating Panginoon. At alam niyo po, yan ay mahinit na pinag-uusapan ngayon sa Facebook. Yung September 23, 24, darating ang Panginoon. Who knows? Dumating man o hindi ang Panginoon, kinakailangan gayon pa lang handa na tayo. Amen. Huwag po nating ipagkibit baligat ng kanilang sinasabi. Buti na lang, mayroong banta at mayroong warning na kung saan parating ang Panginoon ayon sa mga kanilang pag-aaral na ito ay nangyari 2,000 taon at nagtapat ang blood moon at ang dark na kung saan ito'y nangyari 2,000 taon at mangyayari ngayong 2,000 taon din in 2020 na kung saan na ito ay mangyayari sa panahon ng 2025. Kaya ito ay kanilang sinabi na maaaring darating ang ating Panginoon because that is the last piece of the trumpet. Iyon ang kauli-uli. Kauli-uling pista ng trompeta. Baka tumunog na ang trompeta sa ibang lugar na hindi natin namalayan. Baka ito na ang uling tunog ng trompeta at darating ang ating Panginoon. Kaya umanda tayo, amen? Kinakailangan na tayo'y kasali. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang paiwan at ang iyong pamilya. Kasi kapag naiwan kayo, kapatid, tiyak yung 666 yung nasa inyo. Sa bagay, napakaraming sasakyan dyan, napakaraming bahay. Sa inyo na lang. Pero sabi nga namin, walang aangkin sa inyo dito sapagkat kayo ay kasama namin sa langit at hindi ninyo aangarin ang mga bagay na yan. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin, losing loved ones is a very painful experience. This verse is telling us that we'll be reunited with our loved ones on the day if we keep our faith until the end. Tandaan natin, kapatid. That is why we don't grieve like the unbelievers. We don't have hope. Sabi nga dito, God wants us to spend eternity with our loved ones. Amen. Sino po ang naghahangad na makasama niya ang kanyang mga kamag-anak, ina, at mga kapatid ay magsabi ng Amen. Amen. Revelation chapter 7 verse 9, after this I looked and therefore me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language is standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes
and were holding palm branches in their hands. Nakita po natin, for every nations, every tribe, Kapampangan ka, o Tarlac ka, o Manila ka, Tagalog ka, o Bicolano ka, every tribes. At hindi lamang yon, yung magkakapilido. This verse is telling that eternity will be gathered according to our race. All Filipinos, all Kapampangan, all Carlos family, all Dizon family, or Gutierrez family, o kaya naman kahit na ano kang pamilya, sama-sama kayo kapatid, na kung saan, or Payumo families, etc. God is a God of love and order. Tandaan natin. Malay mo, doon sa bagay na yon na ikaw ang mamumuno sa kanila sapagkat ikaw ang napagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya napakagandang event na to. Nasain po natin ito. Amen. Kailangan na ito ay mailagay sa ating isip at puso sapagkat ito ang hamon sa atin na hindi tayo iiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito isipin natin. You might think that in the verse of the states that the great multitude. Dito, sa unang, sabi nga, that's true if there are 1 billion saved people, it will be ready to very difficult count them from end to end. Alam niyo po, in approximately 115 billion people have lived on earth in the last 6,000 years. Approximately 115 billion. Ngayon, with the most common estimate placing the total number of the people overborn between 108 billion and 117 billion by 2023. So, bali dinoble, triple mo lang. Kaya nagkaroon po ng our deaths around 6,000. Dito po makikita. Yung death daily, alam nyo kung ilan ang namamatay. Approximately 151,600 people die every day worldwide. Yan po. Kada katatak ng segundo ng our death around 6,316 people died every hour, which is roughly equivalent to 7,000 deaths per hour as per some estimates. And minute by the minute deaths about 105. 105 people die every minute or 111 deaths per minute according to some sources. Second by seconds, death approximately 1.8. People die every second, which translate to almost 2 person or 2 people deaths and per seconds. Every year around 55.3 million people died worldwide. Every year. The global death rate is approximately 8 deaths per 1,000 people annually. Sa 1,000 tao, 8 namamatay sa yearly. O dito lang tayo. 2,000 lang tayo, ilan na yung namatay sa Calvary? A year? Hindi lang 2. So meaning, kung gano'n ang nangyayari, saan kaya napupunta ang mga namamatay na to? Think about it. Saan kaya napupunta yan? Kung sila ay patungo sa impyerno, para silang parang alon na paulog ng paulog doon sa apoy ng impyerno na walang nasasagip. Kaya ito ang trabaho natin bilang Kristiyano na nakakabatid sa salita ng Diyos sapagkat kailangan nating iayag ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Maaaring yung mga kamag-anak ninyo, kapatid, o kaya yung mga pinsan, o kaya yung close friends, o kaya yung mga classmates, maaaring isa sila. Pero ano pang ginagawa ninyo? Kapatid, darating ang panahon, aatulan tayo ng Panginoon dyan. Doon sa Roma, 2 or 6 yun, 2:6 na kung saan, iaharap tayo sa Kanya at tatanungin tayo ng Panginoon. Kaya, huwag po nating sayangin ng panahon at oras. Ito na ang panahon sapagkat malapit nang dumating ang ating Diyos. Kahit sino, huwag na tayong pumili. Kapag sinabi ng Panginoon na ipakilala mo ako, ipakilala mo siya. Kaso, kung minsan, makita mo lang na parang gusto, pasalubong pa lang, ngumingiti yung gusgusin.
Maganon pa yung iba eh. Kristiyano yan. Kung minsan na ayaw niya salubin dahil gusgusin. Kinakailangan po na ipakilala natin ang ating Panginoon sa kanila. Amen! Parang gusto nila, yung iba, hindi pa rin ayaw pa rin nilang pakilala. Sige, bahala kayo. Nanagot kayo sa Panginoon. Pero kami, pakikilala namin siya. Amen! Hallelujah! We need to give our best in sharing the gospel with our loved ones. Always pray for them and continue to disciples and encourage one another in Christ until He comes again. According to the Bible, only a few will make it through the narrow door. Magpupumilit man sila, hindi sila makakapasok. In Luke chapter 13, verse 23-25, someone asked Him, Lord, are only few people going to save? He said to them, make every effort to enter through the narrow door because many, I tell you, will try to enter and will not be able. Once the owners of the house gets up and close the door, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. But He will answer you, I don't know you, where you come from. Hindi ko kita kilala kung saan ka nang galing, sapagkat ikaw ay gumagawa ng katiwalian o kasalanan sa aking harapan. Amen. Masakit po, pero ito'y magiging totoo. Kaya kapatid, kailangan na tayo po'y manatili upang magkaroon tayo ng reunion doon sa langit at tayo'y magsipag, tayo'y tumindig, tayo'y magpakatapang na't magpakasipag na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Palitan na natin ang ating mga naka-cuticle na paangyan na tingin natin ay napakaganda. At alam nyo, kahit patay ang iyong kuko, kapag ikaw ay nagdadala ng mabuting balita, ang tingin ng ating Panginoong Yesus, ang iyong paa ay napakaganda sapagkat ikaw ay nagdadala ng mabuting balita. Biblically, sinabi po yan. Maka-cuticle ka, pinena ka man cuticle ba ito o manicure? Bahala kayo, ikami, kaya magkaya ka rin. Ikami, may kasigagawan te. God wants you to save, but not only you. He wants to save your whole household. And it is our responsibility, make every effort to share the gospel with them. Remember, it is not automatic. Hindi po automatic ang 5 minutes. Kasi, alam ko, sigurado na kailangan meron tayong gagawin. Amen? At with a reunion about your family, hindi automatic yan. Hindi kagaya ng, Rening Dison family at intamong reunion kaya, duwang lechon. Awaw, mutako. Hindi ganun yun. Hindi po ganun. Nanong dala ko, magdala na kang netong baka, kaya migdala akong baka, luluto yan, pedalayan mo ako. I mean, hindi po automatic, meron tayong gagawin. Amen? At ito pong araw na to, pilitin natin. Iwanan natin yung luma nating pagkatao sapagkat tayo ay nabubuhay sa 2 Corinthians 5:17. Amen? Acts chapter 16, verse 29 and 34. The jailer, ito pong pangyayaring ito ay isang kwento na kung saan na mayroong bilanggo na the jailer called for lights, rust, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sir, what must I do to be saved? They replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord and him to all the others in his house. That hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. There immediately he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set and meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God and his whole household. Dito po, nung nakabilanggo si Paul at Silas at sila ay nagpuri at sumamba sa Diyos, walang kaginsay-ginsay, ang nangyari ay lumindol habang sila ay umaawit at nagpupuri sa Diyos. Lumindol at mga pundasyon ng kulungan ay nasira. Lahat ng tanikala ay nalagot.
Isipin ninyo ang ginawa ng Diyos, hindi siya gumamit ng susi. Nalagot ang lahat ng tanikala. Lahat ng nakakulong ay lumaya. Pero lahat sila'y makasalanan. Pero anong nangyari? Dahil nagpuri si Paul at si Silas at napakilala nila ang Diyos, hindi sila umalis doon sa bilangguan na yon. Sapagkat ang jailer na ito, nung makita niya na ang bukas ng pinto, ang magpapakamatay sana, sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Andito kami lahat, ni isa, wala pang lumayas. Wala yung lumayas, pero sa siguradong walang lumayas. Kasi buo sila eh. At ngayon, sabi na, ano po ang gagawin ko? Sabi niya, para maligtas ako. Hindi tinanong ng jailer, bakit hindi kayo umalis? Bakit hindi kayo tumakas? Hindi ganon. Bakit sinabi ng jailer ron? Sapagkat ibinahagi ang salita at pagpupuri ni Paul at ito'y pumasok sa kanyang puso at ang mga nakabilanggo, sila'y nakarinig ng salita ng Diyos at nagpuri. Kaya sila'y walang takot at hindi umalis. Kaya yung jailer, ang sabi niya, ano pong gagawin ko? Sumampalataya ka kay Kristo at ang lahat ng iyong pamilya ay maliligtas. Ka-easy? Easy lang po, no? Amen? Alam nyo, para maging simple ang inyong pakikipagbahagi ng salita ng Diyos, ito po, ikwento ninyo ang lumang buhay ninyo doon sa taong kakilala ninyo. Pagkatapos mong kinwento ang lumang buhay mo, ikwento mo ngayon kung anong ginawa ni Kristo sa iyo. Yun lang. Tiyak ang taong yon maniniwala sa iyo sapagkat kilala ka niya. Wala ka nang maraming sasabihin na may impyerno ka. Hindi, ikwento mo muna. Pagkatapos sasabihin mo na, mahal ka rin ni Kristo na kagaya ko. Matakutan nyo kasi nyapin po tangket takot da. Inobisa eh. Kasi baka namin alam yung takutan. Diyan mga pampang barang ngayon dyan. Numisan sabi na, bangka nito ay nakasusugal lang pong sisindi. O susugal yan po sisindi. Nyapin sabi, ay makasugal lang pong makasindi. Akbisaan. Di ho ba ganon? Makain naman. Akbisaan. Pag-ibig ni Kristo ang inyong sabihin, amen. Hayaan yung kusa niyang aalisin yun sapagkat hindi ikaw ang naglilinis sa Kanya ang salita ng Diyos at ang Diyos ang nagliligtas sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin. Kaya tala po ba matakutan? Halata nga kwais tumakanyan. Kasi nakalam talaga rin ang makasalanan. Hallelujah! Dito po makikita natin kung papaano sa maikling panahon na ginawa ni Paul at Silas, nagkaroon ng reunion ang pamilya ng jailer. Kapatid, kung gusto mo magkaroon ng reunion sa langit, ipamahagi mo ang pag-ibig ni Kristo. And last, what does mean that Jesus is the resurrection life means that He is the hope for the present and the future. Yung present and future, siya ang pag-asa natin. We receive a living hope in our lives when we were born again. Amen? Ay, po born again din ba na Kenny? Ulitin ko po, baka hindi nyo lang naintindihan, binilisan ko yan. We receive a living hope in our lives when we were born again. Amen. Praise the Lord. 1 Peter chapter 1, verse 3. Praise be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dito po, ang sabi niya, new birth into a living hope. Mayroong mong pag-asa, mayroong buhay na pag-asa na ating pamumuhay through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga, hindi nasasayang ang inyong pakiisa o pakikipag-isa at pagsunod kay Kristo sapagkat ang lahat ng ito'y mangyayari, kapatid. Totoo ang nangako, tapat siya. At siya ang dakilang Diyos nating sinasamba. Walang iba kundi si Kristo. Amen. Jesus came to liberate us to the slavery of the sin that brought curse into our lives. Na kung saan, He came to provide us with a life that is abundant, not just for our physical needs, but also for our spiritual needs. And again, this is not automatically. Hindi na naman ito automatic. Kailangan mayroon kang gagawin. Continuous
in our lives, we have a participation in this covenant we have with Christ. May covenant. Yung covenant na yon na kung saan tinanggap mo si Kristo, kinakailangan mayroon kang covenant. At kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, huwag mong tanggapin lang si Kristo bilang tagapagligtas. Maraming tumanggap kay Kristo, puro tagapagligtas. Hindi Panginoon. Kaya sabi na, once you are saved, you are always saved. Tinanggap ko eh. Nakalimutan nila na tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag siya ang Panginoon mo, siya yung nasusunod. Amen. At siya ang tagapagligtas mo. Sa kanila, tagapagligtas lang siyang tinanggap, kaya hindi siya Panginoon. Sila ang nasusunod. Pero hindi rin sila ligtas. Sa kanilang kaalaman, nakala nila ligtas, mapapahamak sila. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Malinaw po ba? Hindi masyadong malinaw dito. Bigyan silang iiring. Jeremiah 29:11 verse 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Alam niyo po ang verse na ito? Ito ang verse na kung saan in the Old Testament, a great discovery, finding God. Na-discovery mo ang Diyos. Amen. Kayo kumisa nagdi-discover ng kung ano-ano. Ito ang gawin ninyo para ma-discovery ninyo ang ating Panginoon. Yung sinabi nga niya, seek me, sabi nga dito, na kung saan, but I call to mind and therefore I have hope. Andahan mo natin. Ang ating Diyos, kailangan siya ay ating hanapin sa ating puso, totoong puso. Seek me and find me when you seek me with all your heart. Huwag po yung hanapin mo na basta mahal ako ni Kristo. Hindi ganon. Hindi automatic nga. Kailangan na talagang yung sarili mo na mayroon kang partisipasyon na ang iyong sarili ay pilitin mo at kumbinsiin mo na totoo sa puso mo. Amen. In Lamentation chapter 3, verse 21-25, but this is I call to mind, and therefore I have hope. Mayroong pag-asa, amen. The steadfast love of the Lord never ceases. Nakikita po natin, I have hope. I have hope to the steadfast love of the Lord. Mayroong pag-asa, amen. His mercies never come to end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Faithful po ba ang Diyos na tumawag sa inyo? Faithful ang Diyos. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seek Him. Sa lahat ng naghihintay, sa lahat ng may pasensya, sa lahat na kung saan na nagbabata, tandahan po ninyo, ang Diyos ay mayroong puso na kung saan na nalulugod sapagkat alam niya kung sino ang taong nagbabata para sa Kanya. Amen. Kaya, gawin ho natin, patay kung patay kay Kristo. Amen. Ay, ako mo'y burirang mate. Akala ko kanina, hindi na kayo takot na mamatay. Kailangan po, patay kung patay kay Kristo. Amen. Kailangan po yan. Kaya kung kayo ayaw niyong patay kung patay kay Kristo, matekapin, kekarin ng impyerno. Kaya, kung hindi pa darating ang Panginoon, pero salamat sa Diyos, alam ko, wala munang mamamatay sapagkat darating ang ating Panginoon. Tayo ay Kanyang susuguin. Hallelujah. Kaya nga dito, we can experience God's steadfast love, mercy, and good plans every day by calling on Him and seeking His will every day. Romans chapter 15, verse 13. I pray that God's source of hope will fill you completely with joy
Ano ang kompleto sa inyo? Kagalakan. Amen. Sino ang nagagalak? Magsabi ng amen. And peace because you trust in Him, then you will overflow the confidence of hope through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Whew. Dito po, yung ibig sabihin ng overflow, kinakailangan continue. Amen. Huwag tayong uminto. Kaya nag-overflow. Meron na kayong nakitang overflow na ito ay uminto. Continue. Kaya sinabing overflow eh. Ibig sabihin, huwag kang uminto kay Kristo. Amen. It is important to be filled with the Holy Spirit every day so we can have a confident hope for the present and the future. Anong meron ka ngayon? The present and the future. Amen. Sino po ang umahawak nun? He is the hope for the present and the future. And I am the resurrection and the life. Una, He is the source of our life. He is the source of life and the overcome to death. He is the guarantor of our reunion with loved ones. And He is the hope for the present and future. In John 11, chapter 23, verse 27, Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha answered, "I know he will rise again in the resurrection, the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives believing in me will never die." Do you believe this? "Yes, Lord," she replied. "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." Tandaan po natin, maaaring tayo, lahat ay hindi mamamatay, sapagkat kung darating ang rapture, madadatnan tayong buhay ng ating Diyos. So manatili po tayo na mayroong pag-asa sa Kanya, sapagkat tunay nga, siya ang present and the future ng ating buhay. Martha know about the future resurrection, but she didn't understand that Jesus could resurrect her brother Lazarus on that day. Likewise, Jesus can assure and bring life to your dead situation today if you believe. Ano man ang patay mong sitwasyon, kapatid, basta't maniwala ka. Patay ang iyong negosyo, bubuhayin ng Diyos yan. Patay ang hanap buhay mo, bubuhayin ng Diyos yan. Sapagkat siya ang resurrection. Patay ang pag-asa na walang-wala kang nakikita, kagaya ni Abraham. Bubuhayin ng Diyos yan. Patay ang iyong relasyon bilang isang mag-asawa na gusto nyo magbalikan, bubuhayin ng Diyos yan. Kung ikaw ay manampalataya. Lahat ng patay na meron ka sa araw na ito, sapagkat ang ating Diyos, ang resurrection of life, bubuhayin lahat yan at may pag-asa sa Kanya. Kaya nga, wag kang mawalan ng pag-asa basta't sumunod ka lang kay Kristo Jesus. Amen! Sige po, tayo po'y tumayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Maraming salamat po sapagkat Ikaw ang bubuhay na maguli. You are the resurrection of the life, Lord. At alam po namin, Panginoon, Ikaw, Diyos, ang magpupuno ng aming mga resources. Garantiya na, Panginoon, na walang maiiwan sa aming mga pamilya. Pag-asa, Panginoon, na kung saan ang aming inaharap at pangkasalukuyan ay awak po, O Diyos. Kaya naman sa iyo namin lahat pinapahubaya ang lahat ng ito. Tinitiwala, Panginoon, upang sa ganoon, O Diyos, kami naman ay makapamuhay na mapayapa, walang halinlangan. At habang binabaybay namin ang mundong ito, Lord, sa aming journey, kasama ka namin. Ang pangako mo, Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi mo kami iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Wala kayong lalampasan sa bawat pamilya, sa bawat individual, sa bawat naka-online, Panginoon.
na sila rin, O Diyos, ay iyong akayin at bigyan ng matatag na pananampalataya upang sa ganoon, kung sakaling ikaw ay darating sa panahon namin, O Diyos, walang maiiwan ni isa sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at nangako sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Bigkisin mo po kami, Panginoon, ng pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Unawahan, Lord, at magkaroon ng mapagpatawad na puso. Maging ang aming mga kaisipan, O Diyos, ay baguhin mo upang sa ganoon, Panginoon, ang iyong kaisipan, ang aming maging kaisipan, at ang iyong bibig, ang aming maging bibig. Sa ganoon, ang iyong puso, ang aming maging puso. Kami may kasiguruhan na ligtas at madadatnan mo kami anumang oras na ikaw ay dumating. Maraming salamat po, Panginoon. Tatanggap po kami ng banal na apunan sa umagang ito, O Diyos, na kung saan na aming ihayag ang iyong ginawang kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord, ayahan mo na ikaw ang manguna at ang iyong banal na Espiritu ang patuloy pa rin mga siwa sa aming gagawin sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating mga. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished.